Sige. Sabay ka, ha? Sige, kung magkakasabay tayo. Okay. So, Wise men say, when the fools rush in, pause. but I can't help falling in love with you. Yung solo mo nung. So, I I lead to the sea. Things, things were meant to be. Pagpasensyaan nyo na po sa Grabe mga... naman. Mahirap po talagang mag-jamming kapag may Mahirap distance. Mahirap talaga mag-connect basta't may distance. Ay, totoo. Mm. Mahirap kasi kapag pinipilit mo kasing mag-connect. Hindi kasi pinipilit yung pag-connect eh. Hello. Ako po ulit si Lennon. At ngayon po, makakasama nyo ngayon si Jerome. At ako naman si Joyce. At welcome po ulit sa ating podcast, Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan. So, wala pa si Russell. Kaya nandito si nung Jerome na I think kung nakinig po kayo nung last na episode ay kilala na. Di ka na siguro mag-present. Ano may pe-present ko na nandito ako ngayon manggugulo? Ayan. So welcome po sa Tamang Usapan. At syempre, meron tayong special guest talaga na I'm very proud to present, 'di ba? Hindi ko pa pwedeng sabihin ko anong affiliation. I'm very proud to present. Siya na lang magpe-present sa sarili niya. It's a dear friend of mine and who was also my college classmate, no? Nung nasa university pa, nasa PUP po ako na sa mga nakakaalam, nag-start ako sa PUP ng AB Philosophy bago ako lumipat sa seminary. And she was one of our classmates doon, no? So, Joyce, ikaw na magpakilala sa sarili mo. Hello. Ano bang pagpapakilala? Ako ay kasalukuyang nagpi-PhD somewhere in Scotland. At Somewhere down the road. Sa kagaya nga ng sinabi ni Lennon, nag-meet kami as undergrad sa PUP at we studied philosophy. So, isa ako dun sa mga tinuloy-tuloy yung philosophy. At si Lennon yung naligaw ng landas. Naligaw? Naligaw na kami. In all sense of the word. Tinuloy pa naman daw yung daan, kaso ibang ibang track lang kung sa train ba. Tama. Ulit na ng track. Iba yung ticket, naligaw. So sa mga ngayon pong usapan natin ito ay usapang may tama po talaga tayo ngayon dahil meron po kami mga dala-dala dito. Kaya if you are listening and wala kayong ginagawa, you can join us and kung anong naririnig kaya itong ice. Ayan, I think naririnig yung ice kay nung Jerome. So throughout, no, tingnan natin saan tayo dadali ng cheers. Spirito. Sa mga Cheers! nakikinig. So ayun nga, wala tayong fixed na topic, no? So siguro we start in, syempre, guest natin si Joyce. We will be interviewing her na lang din. Tapos then from there, doon tayo mag-start ng conversation. Ba't ka natatawa? Sige. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung meron akong masasabing of substance. Pero sige, let's try it. Wow. Siyempre meron. Socratic. Di ba? Of substance. Okay lang yan kasi kami rin naman may mga nag-tease pa rin pang ilang episode na to eh. Wala rin naman mga substance minsan. Okay, Joy. So, how was the experience bilang student, no, bilang estudyante, especially as a PhD student sa abroad, sa Scotland, na nandiyan ka ngayon sa Scotland?
How was the experience? Um, Masaya naman. For Importante ah. my ano, parang hindi convincing. Hindi, masaya. Masaya kasi syempre I get to do what I want. At the same time, challenges as a Filipino or as a person of color, tas nag-aaral ka sa isang environment kung saan yung mga kasama mo ay mga, mga taga dito, mga Europeans din. Particularly, dahil sa program ng philosophy, bibihira yung actually walang Filipino sa program ko. So, Oh. in fact, kung sa demographic, isipin ko, ano ba, kung may mga Asians, I think meron. May mga from China, studying history, I think. Okay. Theology. Ayan, sa theology, may mga Asians din. Pero, wala pang ibang Filipino ko na na-encounter sa School of Philosophy, History, Divinity, and Arts. So, ayun. So, ako yung bukod tangi doon na Filipino. So, in terms of, yung being Filipino in a foreign country, to be fair, siguro merong privilege in the sense na dahil nasa academic environment ako, I'm with people who are like-minded. So, kapareho ko sila mag-isip. Wala ako na-experience experiences of explicit racism dun sa kinabibilang ko environment. Pero, siguro yung something na, I guess, common naman to all and not exclusive to being a PhD student is yung parang feeling of, hindi naman siguro homelessness, pero parang where is home? Parang gano'n. Okay, oo. Hirap na yun. And parang after a year, I find na home is with certain people I consider to be home. Na nandito I like that. sa place na to. Ayun. Pero tama yun, no? Maganda yun. Kasi, yun din, kahit naman sa experience natin eh. Oo nga, kasi nandito rin naman tayo sa ibang bansa. Ikaw nandito sa Spanya. Ako nga nandito, pero technically taga-Italia. Mhm. So, naranasan din naman namin yun, ng ganun, yung ganung experience. Kailangan lang talagang hanapin mo kung paano ka maging masaya, paano mo mapasaya yung sarili mo. In a sense, Paano mo mampasaya yung sarili mo? So, paano mo pinapasaya yung sarili mo? hanap ka ng mga anong makakapagpaligaya sa'yo, di ba? In a sense na makatulong sa'yo na matanggal yung pangungulila. Dapat talaga may exclusive content kami sa mga gantong usapan. Hindi ako Tagalog. Hindi ako taga Manila. Kaya yung expression. Ayan. Diba? Okay lang yan, nung kailangan talaga natin pinapaligaya ang mga sarili natin. Totoo yan. Cheers! Hindi, sa inyo na yun. Ano ba to? So paano mo pinapasaya yung sarili mo? Like, sorry. Sorry. Sabi nga si Freud na kung paano mo interpret yung mga bagay, ibig sabihin may nanggagaling sa'yo. Nako. Where is it coming from, di ba? Nag-interpret ka? Di ba? Wala pa to, ano pa lang yan, ha? Ilang bote na yan. Kung halos yata na inom ko eh. Isang baso pa lang ito, ha? Paano pa yan mamaya-maya? Seryoso usapan, paano nga ba natin napapasaya sarili natin? Magandang topic yan, actually. Magandang topic yan. Yeah. Sino gusto magsimula? Anong gusto ninyo? Yung totoo? Yung safe for work? Yung PG-13 version. Yung PG-13 version. Siguro ako, sa personal experience ko, nung dumating ako dito, no? Ako kasi talaga, nung nasa Pilipinas at least, yung expression ko nung aking creativity, nung aking yung self ko talaga is through writing. Hindi naman sa pero I think I can be proud sa the way that I write, no? Especially sa English. Medyo sa Tagalog, especially sa Tagalog medyo mas mahirap naman talaga magsulat sa Tagalog kahit hanggang ngayon. Pero yun nga, syempre pagdating mo dito, iba yung language. So kailangan mong mag-adapt, kailangan mong humanap ng paano yung expression, no? So I started na mag-try
ng ng iba't ibang putake. Joke lang. Ng iba't ibang mga avenues, avenues of expressing myself. Kasi dun yun eh, if you are passionate on something, it will really give you joy. So nag-start ako sa arts, halimbawa, mediocre pero nagpe-paint ako noon. Oils, kung ano-ano, lahat halos na try ko na medium. Nagsimula ako acrylics, nag-oils ako, nag-double ako sa watercolor, sa charcoal, sa digital. Nag-try din ako. And then came a time then na sabi ko sa sarili ko, excuse me, na kasi ako na na-addict ako sa kakapanood sa YouTube ng hindi ko alam kung kilala ninyo yung channel ng Two Set Violin. So yan sila, they are classical musicians pero ginagawa nilang mas kino-connect nila sa people, no, sa mga pangkaraniwang tao. So ko ulit, bumalik yung aking love for classical music, yan. Tapos sa sarili ko, why not i-retake ko, kasi dati nagsimula na ako mag-aral ng ng mag-play ng organ. Anong organ yung piniplay mo? Yung tumutugtog. Yung tungkol. May nota. Sorry. Ayun nga, nakikinig pa naman ate ko nito. Pero ikaw lang ba yung nakakapag-play ng organ mo? Or I'm open to possibility. May mag-a-apply po. Pwede niyo akong turuan ng para maayos. Hindi, joke lang. So I was saying, sabi ko, I'll retake nga yung pag-aaral. Nakit ko nga dito sa office yung yung piano, yung organ, para maaral sana, pero wala akong time so far. So hindi na rin na-retake. So ayun, and then now, nandito tayo, itong platform na to, isa to siguro sa nagbibigay sa akin ng joy din. Kasi I can express myself. I have found the way, the platform na para, yun nga, for my expression. And para sa akin talaga, that's very important, especially if you are outside dun sa kinalakihan mo that you consider home nga. Kasi nga, yun nga, tama si Joyce eh. Yun yung una mong hahanapin kapag, especially pag nasa abroad ka eh. That feeling of home. And unless you find that home is actually the people around you and not just a physical house, ma-lost ka talaga. Ma-feel ka na lost ka. So you have to find a way, find people, find way to connect to other people by expressing yourself. Ayun, nagsimula ako sa art, punta ako sa music, tapos ito tayo ngayon, di ba? So, yun na po. Maraming salamat po. Parang yun. Cheers ulit. Cheers. Cheers ulit. Meron ba tayong parang dapat may shot tayo every time na sumasagot? You know. Every matapos yung no? Pwede. Every matapos yung yung discourse mo. Okay. Discourse, wow. Okay. Sige. Ganun na natin, shot. Sa iyo, Joyce, paano mo napapasaya sarili mo? Marami. Pengin naman. Paano ko ba sasagutin to? Parang, ako naman, naisip ko, ang hirap kasi di ba syempre nag-pandemic, so, I guess, parang universal feeling din naman sa ating lahat na parang, paano ko nga ba papasayin yung sarili ko kasi ay nafe-feel ko na isolated ako. Ganun. Pero, ang hirap kasi parang feeling ko prior to the pandemic na papasaya ko yung sarili ko. Pero, nung dumating yung pandemic, mas actually parang naisip ko ang overrated na nito. Parang mas naglilin na ako towards paano ko ba make sure na meron akong strong enough na support system. Kapag hindi ko na napapasaya yung sarili ko, masisiguro ako na mapapanatili ko yung sanity ko. So, I think because I'm someone who used to be very who used to like really individualistic
kinds of activities or solitary activities kagaya nung nabanggit ni Lennon na mahilig magsulat, gano'n, mahilig magbasa, mahilig maglaro ng ay, hindi ako naglalaro ng organ pero pero naglalaro, ayan, meron akong gitara at ukulele dito. Naglalaro ako ng mga games, computer games, Yan, games. hardware games. Pero feeling ko ngayon mas naglilin ako towards more more collaborative activities. Whether siguro yung mga hobbies ko before, like, ano ba, parang iba yung feeling na nag-ukulele ako mag-isa versus kapag nilalaro ko yun ng may mga taong nanonood. May kasama. May taong nakikinig. Hindi, pero to be honest, parang iba yung feeling na parang, okay lang pala na kapag nagigitara ka, someone else is singing and then someone else is playing the organ. Ayan. Diba? Parang iba yung kind of happiness na napaproduce ng mga ganong collaborative activities. And feeling ko, hindi lang siya limited sa hobbies ko. Even I think sa work, kasi syempre ako pala personally bilang academic, madalas ang research writing is at least sa field ng philosophy, tinitingnan siya bilang very individualistic. Like, this work belongs to this author o kaya this idea was produced by this author. Pero parang lately, actually mas nagiging open ako sa sa collaborative. Like, may mga friends ako na nagsusulat, ayan. So, kung co-author kami, yung mga ganon. So, paano ko napapasaya yung sarili ko? I can't do it just on my own. Parang, I really think na there's nothing wrong with feeling like you have to rely on support systems and on other people to make yourself happy. Yan. Kaya I like binigyan that. ko si Lennon sa Espanya just a few weeks ago. Just a few weeks ago. Yes. Oo. Sayang nga sabi ko dapat pala nung nandito siya, sinamantala ko na sana na makapag Live talaga. Oo, makapag-record. Plinay mo yung Dito organ na mo. Sabay mo ng ukulele. Oo. Di ba? Collaborative yun. Hindi ako talaga natuto maglaro ng organ. Ay, talaga, kakatapos mo lang. Cheers! Cheers! Yeah. Kaya Nong, napagod na kami magsalita ng dalawa. Ikaw na. Akala ko makakatakas ako. Paano mo pinapasaya ang sarili mo? Ako siguro makaka-relate ko sa sinabi ni Joyce na na pagiging solitary. Kahit naman ikaw, Lennon, may gano'n kang sense, di ba? That you like solitude. Ako dati, nung hindi pa pumapasok sa seminaryo, I'm a very reserved person and then more on sabihin natin introvert. Pero seminary has opened me up to become more active. Active sa pagkikipag. Sa pakipag? Sa lamuha sa tao. Okay. May delay ka kasi nung magkasama tayo pero may delay. Mas may delay ka Baka sa connection yun. Oo nga Ayun, nung napunta ako ng Italia, well, pagpunta namin, nakakatuwa nga. 2 weeks after, pinasarado yung buong Italia dahil COVID, no? So, maghanap ka rin ng pagkakataon kung paano mo malalabanan yung pangungulila, gawa ng enclosed kayo sa bahay. Marami pang nagka-COVID sa amin. So, I think, in a sense, walang bago na nangyari sa akin kasi sanay na akong mag-isa in solitude, or living in solitude. Ang lalim. Sandali. Pero ano ba pangalan niya, no? Nagiging dark ko. hindi naman nakikinig dito yun. Ano ba pangalan niya? Sino siya? Going back. Wala naman sigurong bago in a sense na yung maganda lang doon, yung tinatago kong sikreto, may nakaalam na marunong ako mag-drawing, marunong mag-ganon. Akala ko anong sikreto to Once he asked me kung pwede ako mag-sketch para sa kanya, then I gave him a sample, natuwa, then nagpagawa ng isang malaking may commission. Oo, parang commission, ganon. So, parang hindi ko inakala na makakahanap din ako ng isang quote-unquote collaborative work. Wow. Feeling Caravaggio, may sariling Barberini. Ayun nga.
So, naging ano siya, outlet ko siya na mag-express mo, mapapasaya mo sarili mo. Kasi nga, tulad ng, anong film ba yun na animated? Yung may zone na pag nakita mo na yung zone mo, parang wala ka na sa mundong to. Sa kanta yun eh. What was that? Ganon. Yung parang immerse ka sa ginagawa mo. I think both of you could understand, even some of our listeners could understand, could have also experienced it na pag nasa zone ka, Mhm. parang hindi mo alam yung time, hindi mo alam yung space, kasi tutok na tutok ka sa ginagawa mo. For example, painting, parang wala kang paki sa oras. Study, for others, studying, may binabasa kang libro, di ba nangyayari yan? Na kaya mo maubos yung 800 pages na Harry Potter, for example, na walang tulugan, kasi nga nasa zone ka into that zone ka of reading. Mhm. Siguro, ganun yung paano ko napapasaya. And then nakuha ko siya, parang technique na if nalulungkot ng hulila, may color pencil, magsisketch ka lang, ganun. Kasi yun lang naman yung outlet ko. Hindi naman ako marunong mag-play ng organs eh. Plural na yung iyo nung singular lang kami ha. Kaya naman eh, dalawa lang. Yung may tinatawag ni Freud na slip of the tongue. Yung yan ako. Ayong ka ba? Association. Cheers! Cheers! So, parami ito. Kaya sa Kaya- mga nakikinig na gustong magpa-commission ng artwork dyan. Ayan, available po. Available din po si Lennon kung gusto niya mag-abstract. Hindi, mag-ano na ako ang manager. Tumaan Para may sa akin. Di ba? Pero, ang galing eh. Yung sa sinabi ninyong dalawa, may isang bagay ako na gusto kong siguro i-emphasize. Kasi it's rin eh, very at the moment, yung collaboration ba? Mhm. Kasi nga, tama, well actually sa ating tatlo, pare-pareho tayong nagsimulang mga very introverted in a way na we really like, especially nung college, halimbawa, na we really like doing things by ourselves. Natatawa. May collaboration din naman minsan. Pero, really like, nalubulol ako. Sige lang. We really like, di ba? And then we May mga, pwede namang i-cut to, di ba? Hindi, raw ito, raw. Live na live. Hindi, pero yun nga, we really like doing things by ourselves and we tend not to depend on other people. Pero ngayon, actually sa lahat ng mga sa trabaho, halimbawa dito sa aming publishing house, halimbawa, kailangan dinidiin din palagi yon, yung collaboration, yung teamwork, and yung mga bagay na yun, no? So, nakakatuwa na we are seeing ourselves na nagmamature din pala tayo kahit pa paano. Na we experience joy dito sa collaborative work, no, with Pwede rin others. pala tayong pasayahin ng iba. Di ba? Kapagod lang din kasi kung minsan ikaw lang Oo, lagi. nakakapagod. Na nagpapasaya. Oo. Kaya nga eh. Kailangan may ibang party. Kung may mag-a-apply po. Minsan daw Ano kasi yun yung nga? kamay naman daw. Layo kasi ng Pilipinas. Para di mapagod. Wala di mangalay. Kung, Inom nga natin to. Ay, nako. ano na Gusto ko yung gantong usapan. Nakatuwa lang kasi. Ano na yung sinasabi ko, nalimutan ko tuloy. Ikaw nga muna nung nalimutan ko sinasabi ko. Ano nga ba sinasabi mo? Yun nga. Yung commitment. 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 Ay, nako, Ay, parang, ay. yun ang Freudian slip. Sure ako doon. Yun ang Freudian slip. No, Sure ako doon. baka may gusto kang irritate. Wala naman tayong fix na topic eh. Sige. Commitment in a sense na commitment na in a sense na kung paano mo mapapasaya sarili mo, committed ka dapat doon. Dapat maging faithful ka din doon. Yun nga sabi ko. Kasi pag naghahanap ka lang ng outlet na, baka pwede to, baka pwede yan. Parang nagiging ano mo lang siya. Tawag dyan, panakip-butas. Panakip-butas. So in a sense, kahit panakip-butas yan siya. Pag for example, mali yung pagtakip mo ng butas ng mga umaagas na tubo,
darating yung panahon na hindi yan kakayanin, lalabas at lalabas yan. Magiging pent-up emotions yan. So, Kaya nga huwag mong kaya pipigilan. huwag mong pipigilan. Kaya, Tama. so dapat sa sense ng sinasabi natin na, Kaya mo siyang lumabas. oo, Ayun, di ba? Nako, kailangan mo mapasaya sarili mo, ma-appease, or appease ba? Mali. Na maligaya sarili mo. Sunod-sunod tayo sa pride and self natin today. Committed ka rin. Marami na slip of the tongue. basta po ang interpretation inyo yan. Kaya nga eh. Sabi naman Konting niya, Jack Daniels lang pala kailangan dito kay Jerome. Oo nga, konting Jack Daniels. Ay, naku, mga na baka malay nyo, kayo lang din yung binibilog, di ba? sayang naman ang mga na-miss ni Russell na mga Wala pa rin ba yung kasama wala natin? pa eh. Hindi pa busy sa sa trabaho eh. Sinasundating ng logo siguro. Joke lang po. Wala pa tayong kinalaman. Gusto mo mag-comment sa logo, no? Wala tayong fix na topic. Wala Hindi lang. tayo Comment saan? Sorry. Hindi mo alam yung may bagong balita eh. Naggawa ng bagong logo yung oo nga. yung Pagcor. Titingnan ko. Right. So, dahil gandang-ganda si nung Jerome eh. Ang ganda-ganda nun eh. Bilang Baka in love artist. ka eh. Core logo. 3 million yan 3 million pesos. Etong blue na may red thingy. Yeah. 3 Medyo million siya ngayon. pesos. Okay. 3 million pesos. Emphasis on the price. Exactly. Para dyan. Pero nakakakilala tayo na wag daw awayan yung artist kasi ganon-ganon. Anong mo dyan, nung? Habang naglalagay ako ng nagre-refill ako. Paano ko ba masasabi? Kasi, I mean, hindi ako masyadong mahilig sa modern art. Kasi, more ako sa baroque. Classic. Pero, kung hindi ko alam yung price, siguro, baka matutuwa ako. Kasi nga, may kagandahan sa simplicity eh. Pero kasi kaya siyang gawin ng isang grade 6 eh. No context sa grade 6 ha. Pero, kasi pinapagawa yung mga ganong edad ng arts, di ba? Mahirap Pero na. kasi nakaka-insulto. Mahirap na usapan to. Hirap na nausapan to Oo, eh. kasi parang papunta na tayo sa what makes art. Ayun nga. Kaya ba siyang gawin ng grade 6? Ano ba siya? Invalid na ba siya? Yun nga. Actually, isa pa yung kasi yun yung yung common pagka ewan ko kasi mayroon tayong tendency na we universalize things. And one of these is yung perception ng beauty. Beauty, yung capital B, I think that is universal. Oo. We Tama naman tayo. do experience and we appreciate beauty. Pero yung appreciation ng isang particular thing is beautiful with a smaller case na. I think yun yung minsan na we tend to universalize what is beautiful. Diba? So, sometimes we tend to impose our own categories, no? Dynamics ng, ito yung para sa akin, ang beautiful, like, for example, I like magpa-product placement tayo, di ba? Alam mo naman. Pare, para sa yung maganda ay yung Coca-Cola. So, parang you tend to universalize it na wala na dapat magkagusto ng Pepsi. So, I think yun yung issue eh. Para sa iyo ba, Lennon, maganda Kinakabahan ang ako dito. Coca-Cola? Ano sabi mo? Maganda Coca-Cola daw. Maganda ang Maganda, ma'am. Coca-Cola. Yung bote. Kung anong size. Ng Coke? Oo, yung gusto mo. Gusto mo ba yung 2 liters? Yung lang no, yung tama lang sa akin. Coca-Cola, Coke sakto. Yung sakto, di ba? Sakto lang. Kaliit naman, Lennon. Hindi naman yung masyadong maliit. Yung sakto nga lang. Hindi yung sakto. Ewan ko sa inyong dalawa. Ano ba yung iisip mo? Coke! Ayun, Okay.
naman Hindi, naman ako itong naman, comment ako mo naman. dito. Nagnanod lang ako dun sa references before na parang yung bang, I think sa kasagsagan ng objectification ng women's bodies na ikinukumpara sa katawan ng Coca-Cola ba? Yung bote dati kasi. Mm. Pero Pero, mas you maganda nga know, yung mga chubby-chubby, di ba? Oo, kasi, dali. correct me doctor if I'm wrong, kasi nga, parang kay Foucault, di ba? Yung interpretation naman ng knowledge, for example, kung ano yung concept natin ng beauty ngayon, hindi naman yun yung truth nung And that given time. given time. Kasi pagbabalik ka sa Renaissance, yung beauty naman ng katawan is plump Mm. yung mga chubby-chubby. Agree. Tapos, tawag dito, parang nag-glorify yung pagiging anorexic body. Laging yun laging contextual. Ayun nga. Some episodes ago napag-usapan din namin ni Russell yung 'di ba, yung mga statues, yung mga sculptures ng ancient Greek period. Bakit maliit? Kasi yun yung ideal ng 'di ba, ng beauty nung panahon ng mga ancient Greek na maliit. Maliit daw kasi matalino. Kasi nga, Pagka mas matalino, oo. mas maliit. Totoo ba yun? We invoke our right against self-incrimination. Kasi sa mga satyrs daw, sa mga centaurs, di ba? Ang lalaki. Doon yung malalaki. Gawa ng they're being moved by passion and lust. Hindi naman siya ganun. Hindi sila katalino kasi nga hindi naman sila motivated by intelligence. So ang tanong ngayon, gaano kalaki yung kay Jesus? Ang iniisip ko lang ngayon, may mga ex talaga ako matatalino. Hindi ka baka po mayroong mga willing na magawa ng research. Ano research yan, ha? Random samples. Kasi tingnan mo, yung David ni Michelangelo, di ba? Nako. Anong size nung? Kasi yung nakita ko lang dito replica Ay, hindi pa ako nakakapunta ng Florence. Hindi ka Si pa- Joyce nagpunta ng Ay, Florence. hindi mo yan. napuntahan yun. Iniisip ko pa naman yun yung reference mo. Ah, Unfortunately, hindi ko nakita yun in person kasi ang konti lang ng oras ko dun. Nandun lang ako sa Firenze Cathedral. Hindi ko napuntahan Pero may yung replica David yun ni sa Michelangelo. labas, Ano yun? May replica sa labas ng ganong statue sa labas ng Signoria. Ay, Yung parang kanilang no. city hall. Ang alam ko yung Piazza del Michelangelo yata. Okay. Baka doon. Nandun ata? Ewan ko. Hindi ko rin nakita pero baka hindi ko nakita kasi nga maliit. Wait lang. Matalino. Ibig sabihin matalino si David. Yun talaga Uwi yun. si David. Kaya po kapag overachiever po ang inyong mga anak, ang inyong mga Ay my God. Ano na ba ito nag-usapan? Cheers ulit, cheers! Cheers. Ayun nga, nakakatuwa yung mga yung mga interpretation ng mga sinaunang panahon. Kahit naman sa atin ngayon, may mga sarili tayong interpretation kung ano yung kagandahan, kung ano yung tamang laki ng katawan, o kung ano man. So, anong interpretation mo dun, Jerome? Ano interpretation mo lang? Ikaw nagsimula niyan Ano nga ba yung pinag-usapan? Well, ako ang akin lang dyan. Sabi nga, dati, hindi ko alam saan ko yung nakuha. Diba? Wala raw yan sa laki. Oo nga. Sa performance. O, diba? Wala naman siya laki kasi bata pa si David noon, pero napatumba si Goliath, diba? O, diba? Tama. Hindi, pero I mean like, sa usapan ng beauty standards kasi tama ba? Doon tayo papunta sa Doon beauty tayo, standards. In general. Napawisan ako bigla.
Beauty. Beauty in what sense? Siguro yung beauty, in any sense, oo. Sa akin siguro, pag sinabi mong beautiful, kung sabi nga, di ba, depende sa perception mo. Pero kasi kahit sabihin natin may sarili-sarili, may perception kang sarili, naglalagay ka pa rin ng standards mo eh. For example, paano ba? Kung may standard ka na mahilig ka sa maliit, kaputi, tapos looking young, context yun ng beauty. Lumalabas nung Natawa ako sa looking yun. Bakit? Ano ba? Bakit? Pero isa na ako doon. nung di pa natin nauubos yung bote, ha? Marami pa nga kung nainom ko eh. Bakit seryoso, looking young? Kasi nga, siguro, nandun ako sa... How young? Siguro, yung context ko ng ano, Siguro lang ba talaga ito? siguro nga, sa context ko, kasi pag tumitingin ako ng artwork, mas prefer ko yung pristine beauty, yung parang unblemished. Kaya siguro young, kasi nga, may context ng malinis. Mukhang ginawa ng 2000s na pero 1500s pala, no? Ganun. Pag nakita mo, Looking young. nagpunta ka ng Rome, Joyce, di ba? Nakapunta ka ng Rome. If ever napuntahan mo yung Madonna Del Popolo? Oo. O di kaya yung mas maganda yung Basilica di Sant'Agostino. Nandun yung Caravaggio na Madonna de Loreto. Okay. Napakaganda ng image na yun. Madonna de Loreto. Yun yung hinahanap namin ni Lennon sa yung mga Caravaggio. Oo, nung nag-Prado kami. Sa Prado eh. I So, didn't Sa know. Prado, pwede ko meron. Meron, di lang namin mahanap. Marami kasi masyado eh. Ayun, so siguro, standards na ganun. Then, pag nakita mo pa yung, for example, nakita ko rin kasi yung Judith in Holofernes ni Caravaggio. Sorry na, addict lang kay Caravaggio. yung beauty na pinoportray niya kay Judith, kahit in the midst of cutting the head of that Assyrian general, nandun pa rin eh. Parang emotionless, yung kagandahan. So, siguro, Looking young. yeah. Pero pag inisip mo kasi siya, para siyang parang like you said, di ba, parang nag-impose tayo ng sarili nating standards. And, syempre, ang tinitignan mo na yung medium yung art na So, it was Caravaggio's own standards that he was applying in some sense. Not the actual thing. Yeah, actually. Pero kasi minsan, kahit ganon, na we're looking in my sense in my own interpretation na tinitingnan mo isang bagay, nagagandahan ka, kahit gawa siya ng isang tao, masasabi mo rin kasi minsan na yung sarili mong gusto, na-apply mo doon. Napaproject. Napaproject mo siya, kaya ka nagagandahan din. Siguro, in my case, ganon. Kaya maganda sa akin yung mga bagay-bagay kasi pasok siya sa standards ko. Parang ganon bang usapan. So, beautiful for me is siguro, ganon. Containing something that is pristine, unblemished. Sorry, medyo idealized, pero ganon eh. Gano'n naman. I think yun naman talaga yung sa karamihan, siguro, hindi ko naman masasabi na para sa lahat. That when we conceive of beauty, we think of something na idealized, na ideal. Kaya nga siya beautiful para sa atin eh. Ang siguro ang nagiging complication is when we try to standardize our own sets of ano bang matatawag? Our own sets of categories or yung standard nga natin ng kung ano para sa akin ng beautiful, yun dapat ang maging beautiful din sa lahat. Which is, I think is wrong. Ayun lang. Kasi nga, what is beautiful for me may be beautiful, not beautiful for you. Pwedeng iba yung ma-appreciate mo. But we have to, siguro, yung respect lang talaga to what each other perceives as beautiful or not. So, ang ganda no na open ni Joyce kanina yung sa
sa body shaming, di ba? Mhm. Lalo na tayong mga Filipino. Parang may tradisyon na tayo dyan eh. Alam mo yon, minsan, ang tagal nyo nang hindi nagkita, ang unang bati sa'yo, ano? Uy, ang taba mo na. Diba? Nakakaasar eh. Minsan gusto kong chinilasin eh. Ang daming, wala mo lang, kumusta ka? Filipino thing yun eh, no? Diba? And Laging gusto ganyan ganun eh. dito eh. Ewan ko if it's like a Filipino thing or what. Kaya Ang nga may taba mo nagsabi na. sa mga pag-uwi ko ng last year, ay, tumaba ka. Siyempre, masarap pagkain yun. Di mo, Sampalin mo na lang ng sagot. ano naman? Pero siguro naman in all fairness, baka naman binati ka lang kasi natuwang tumaba ka. Pwede rin. Sana nga, ganun. Di ba? If ever lang, di ba? Ano mo malalaman kung dapat mo pang ipilit Mhm. o dapat mo nang sukuan? Mm-mm. Wala po akong hugot. Tamang tanong na. Feeling ko, paano nga ba talaga? Eman, sa tingin mo, paano? Ako nagtatanong, binabalik mo sa akin. Pwede ba tayong magsimula sa meron ka na bang sinukuan, Lennon? I At like paano mo that. nalaman na dapat sukuan na? Kanino tanong yun? Sa'yo, Lennon? Hindi sa'yo, Jerome. Sa'yo. Ginagawa ninyo kung ako yung bisita eh. Ewan mo ba? Binira lang to eh. Paano kung sinukuan? Mhm. Kasi problema ko, kahinaan ko, laban lang ng laban eh. Grabe Kung alam naman ko, talaga. Parang kahit no? kahit wala nang laban na dapat ipaglaban, Nako. isasantabi ko na lang muna. Kahit ikaw na lang yung lumalaban. Hindi naman sa ganon, parang di ba may mga sa wars, hindi naman lahat ng nagre-retreat natatalo eh. They're just going back, parang bumabalik lang sa base, para pagplanuhan ng maigi kung paano ulit aatake. Sa akin ko siguro, Bumabalik pa rin, ganon. Hindi naman ito mag-retreat. Nako. pero siguro sa sinukuan, maraming bagay kasi yung parang decided ka na hindi natatama para sa'yo, Mhm. mga bisyo, mga kung ano-ano pang mga bagay na nakakasama sa sarili mo. Konti lang nakikinig dito, no? Okay lang sabihin mo na. Pangalanan naman natin. Ano, malalaman mong hindi na pwede sa'yo at hindi para sa'yo kung nagkakasakit ka na eh. Nagkakasakit ka na, Ibig nasasaktan ka sabihin, na. Oo, hindi lang nasasaktan emotionally kasi nga, kahit yung katawan mo magre-react yun eh. Pero hindi ba yun yung parang halimbawa sa, yung sinasabi nga nila, halimbawa sa therapy, ang sabi nila, hindi mo hintayin na magkaroon ka ng, ng mental disease or, mental disease. So, parang psychosocial kind of illness bago ka mag-seek ng therapy. Kasi they say na, dapat ipe-preempt mo na yun. Kasi it's like, it's like going to a dental checkup every year. You don't wait for a tooth decay to go to the dentist. Although it doesn't apply to me because I do wait for tooth problems to go to the dentist. Parang privileged point of view yun eh. Oo, maganda yun. Sabi nga ng isang librong nabasa ko, ewan ko ba kung anong year pa yun na-publish, yung mga mental disorders daw, is that kung mga bagay na pinipilit mo, yan yung ideal mo. Pero hindi siya nagtutugma sa reality mo. Yung parang ginawa mo, ano ba tawag dyan? Pinagsumpukan mo yung dalawang baso, di mababasag talaga yung isa. Mhm. So, masisira ka. So, ganun nga. Sa mga nagpupimilit, alam niyo magsumuko na kayo para sa kaibubuti nyo rin. Masakit talaga nung kapag pinilit mo na hindi Pag pinilit mo, So, ano ba yung pinilit mo, Jerome? ha? Hindi, siguro meron ka na bang pinilit? Yun na lang. Oo. Yun nga yung mali ko. Akala ko ba hindi akong guest ngayon? Hindi nga pala. Hindi, sasagot din kami. Ikaw na. Sasagutin kami. Para ma-inspire kami. Paano? Ang mali ko siguro, hindi ko pinilit eh. Ay, Lukewarm ako eh. nako. Ah. Wait, sabi niya kasi kanina, for consistency purposes. Sabi niya, may mga, hindi daw nagre-retreat, di ba? Pero hindi lahat na nagre-retreat natatalo. Tapos sabi niya siya daw kasi,
lagi niyang pinupush, di ba? Oo, Hindi daw siya sabi mo yun, no? nag-back out. Tapos ngayon, parang ang issue daw niya ay, Baka talaga nahuli yung isla. Oo, talagang isla talaga sa bibig eh. Kaya, so ano ba talaga? Pinupush ko siya, pero not in a sense na parang war. Kasi nga, yung strategic method ko is, kumbaga parang spy. Kung sino nanonood ng Naruto, ganun. Parang mga Itachi style ba? Infiltration. So hindi Hokage. Hindi ako hindi, Hokage. hindi ka Sanin- Hokage, no? sanin Hindi ako ako- naniniwala. Hindi ako Hokage. Sanin ako. Ang lakas ng Freudian slip ngayon. Sanin ako. Freudian landslide na to. Mga Jiraiya mode na. Hokage kasi nandyan ka lang eh. Pag Jiraiya, master mo na eh. Kaya Sage mode na eh, no? Ay, no. Ayun nga. Hindi pa naman sinagot yung tanong eh. Oo nga, Kaya nga eh. nilalaban mo ba o ano? Sa case ko siguro, nilalaban ko, pero hindi niya alam pinaglalaban ko. Kasi hindi ko naman sinasabi. Wala kaming sinabi ikaw nagbigay ng niya. Okay. Yeah, in particular, kung In sino-sino. general Kung sense. Sino-sino. In general. Eto na ang isda. Cheers Okay. no. Yan. Cheers. Cheers. Pinilit. So yan nga. Lennon, balik sa'yo. Makita ko, tatanungin ko pa lang si Joyce. Ito, nag-iisip na ako kasi syempre alam ko naman ako yung guest, ako yung tanong ng tanong, di ba? Siguro, marami na naman akong pinilit. Hindi naman pinilit na Tinigin mo pinilit. ba ng gusto? I invoke my right. Hindi. Nagpaalam ka ba bago mo pinilit? Ako nagpapaalam ako. Wala akong wala akong ginugulat. Alam ng lahat. Pero hindi. Ng lahat. Plural yun. Singular lang pala dapat. Ang dami. Pag ito napasukan ko. Hindi. Pero syempre, marami na rin mga sinukuan kasi you have to really know when to surrender, di ba? Alam mo dapat kung kailan teka, ito hindi na healthy o kaya naman ay hindi talaga ito para sa akin. Kasi you cannot be where you are. Puro ako, parang preachy yun, di ba? Puro you. I cannot be where I am right now if I haven't decided yung mga choices natin sa buhay eh. We have to really, almost every day we have choices. So, almost every day I think, meron tayong mga sinusukuan. Some things are bigger than others. Some things ay much more na parang daily na sinusukuan mo na hindi naman yun kalalaking bagay. So, hindi na natin naaalala, no? Pero malalaking bagay, meron din rin naman. Marami na rin akong mga sinukuan. Kasing laki ba ito ng Michelangelo's David? Aling part? Yung Yung buong statue. yung buong statue. Yung buong sculpture. Pero yung pagsusuko mo, ibig sabihin prone ka sa withdrawal, Hindi ko hindi lalabas tong episode na to. Feeling ko for our own viewing na lang to. Talaga gumawa ako ng yung for exclusive. I-archive na lang natin to. Yung OnlyFans. Pero hindi naman siguro prone sa pagsuko ba? Kasi syempre, you have to really, para sa akin, you can know yung time na susukuan mo na kung medyo pinaglaban mo muna. 'Di ba? Dapat nagkaroon muna ng time na ginawa mo na dapat lahat ng paraan. So pagka wala na, then doon na talaga yon. It's time to surrender, to give up on that something, on that someone, on that, etc. So, ako, sa mga bagay na sinukuan ko, yun ay after ng isang mahaba, deliberate na discernment na meron ba talaga matagal ako meron akong mabibilis pero matagal ako sa mga ganyang bagay.
Okay. Tawa ka muna. Pupunta ko na sa yung tanong eh. Okay, sige. Ako na. Ako naman yung guest. Oo nga eh. Ano, kakalibot ka. Sabi ko pa naman kay Russell, mag-guess na Ay, nga nako. tayo para sila naman nagsasalita. Ako pa rin na interview. Sorry na. Ako, Yan na, napatawad na kita. sinukuan. Ano ba? Kasi siguro malapit sa akin to at the moment kasi recently, I almost actually quit my PhD. It's for economic reasons. Although luckily, parang may dumating. Tapos I realized na, okay, kaya ko palang i-push pa. And to be honest, parang nakikita ko yun as, feeling ko kasi yung idea ng susukuan mo is more of a battle against yourself eh. Kasi, pag lumabas ka sa sarili mo, wala namang makakapagsabi sa'yo na, ay, sinukuan mo to. Di ba? Parang it's more of a mental state. It's more of about you. Yung parang you giving up on something, it's not perceived by other people as you giving up on it. So for example, ako, nung nagpunta ako very briefly sa Italia, nagpunta rin ako sa Espanya, yung mga panahon na iniisip ko, siguro minaximize ko yung panahon ko sa Europa at okay lang na umuwi na lang ako. Hindi ko na pagpatuloy yung PhD ko. So nag-iisip na talaga ako na sukuan siya. As nung bumalik ako dito, parang naisip ko, shocks, nakita ko yung magiging life ko kung hindi ko siya itutuloy. At gusto ko talaga ituloy. Parang para sa akin, yun yung yung moment na parang kahit siguro kung i-romanticize natin or ilalapat natin sa isang philosophical idea, yung sinasabi ni Jean-Paul Yan. yung sinasabi ni Jean-Paul Sartre na kung ano man yung piliin mo, yun yung right choice. I agree with that eh. Kung in our terms na sinukuan natin, o sinuko ko yung PhD ko, quit ko siya, kasi yun naman talaga yung term, I quit it. It would have been the right choice. Pero parang yung pagsuko is more of, to me, like I said kanina, it's more of a mental state kind of thing. Kasi ikaw na yung nagsabi, meron na siyang presupposition eh. Sinabi mo na yung salitang suko eh. Ibig sabihin, dinetermine mo na kung ano yung success eh. Ikaw na yung nagsabi kung what it means to be, to have done it and have finished it eh. Ikaw na nagdetermine nun. Ikaw lang din eh. Hindi naman ibang tao yung nagsabi na para maging successful. Halimbawa, in my case, tapusin ko yung PhD ko. Wala naman nagsabi ng ganun eh. Sarili ko lang eh. So kapag sinabi kong sinusuko ko yung PhD, sinusukuan ko yung mga pangarap ko. It was just me putting my own standards and then saying na I'm backing out of it. And because it is a mental state, I think it's something na you can just easily get out of if you change the way you look at it. So yun yung Ganda yan. dyan. Miss Universe! Pero tama yan eh. Kasi nga, sometimes tayo lang mismo yung nagpe-pressure sa sarili natin eh. Yung stress, may stress na galing sa labas. Totoo yun. Pero kadalasan, yung majority ng stress, galing mismo sa atin eh. We put pressure. Ang ganda nung sinabi, Joyce, wala namang nagsabi sa'yo na, tapusin mo o kaya, mag-PhD ka o ikaw, mag-aral ka ng social communications. Wala namang nagsabi sa'yo eh. Ikaw ba, Lennon? May nagsabi ba sa mag-aral ka ng management? Hindi ako mag-management nung. Ano ba yun? Ano yun? Digital marketing yun. Nagsabi ba sa yung mag-aral ka ng digital marketing? Pinili ko yun. Pinili nga ba? Pero sa order of priorities, medyo na yun. Mga number 3, mga number 4. Di ba? Kasi syempre meron kang mga first loves eh. So yung... Sino nga ba first love mo? Philosophy. Philosophy ang first love ko sa Nice. Nag-start kami ni Joyce ng philo sa PUP. Very common kasi ng philo kasi Pilipinas yun eh. I mean, isa sa siguro namangha ako pagdating ko dito sa Europe is that sa basic education nila, meron silang philosophy. Actually. Ngayon lang naman nagkaroon ng philosophy sa senior high school sa Pilipinas eh. Pero dati wala. So wala talagang idea yung mga tao. So nung panahon namin, pagpasok namin sa PUP,
almost, siguro sabihin natin 90%, hindi pa nakarinig ng nung term na philosophy, nung course na yun. Tapos technical na sagot nila siya, wow, ang galing. Pero at the back of their mind, ano yun? Di ba? O kaya, sasabihin nila, psychology. Oo nga. Katabi pa naman namin. Kasi floor namin. Psychology ba sa mo, tanga ka ba? Di ba? So panahon namin, karamihan ng mga siguro 90% sa klase namin is that nandun lang sila kasi wala nang slot dun sa ibang courses, no? True. Pero ako nag-philosophy ako kasi wala akong idea kung anong courses. Alam ko lang philo eh. Kasi yung panahon na yun, nung bata ako gusto kong pumasok sa seminaryo. Tapos that time, nawala na yung plano na yun. Eh, ang alam ko lang na course ay philosophy. So, nilagay ko philosophy isa sa mga choices ko. But, nung nandun na kami, I really fell in love sa sa philosophy. Sa philosophy. So, kanina? Ha? Chappy? Sophia. Sophia, Sophia, wisdom, no? Wisdom. So, yun ang first love ko. Kaya Alethea. Alethea, di ba? Alethea. Truth. Yes. Ay, ang hirap maging nasaksihan ko po yun sa mga tagapakinig. Kasi kaklase ko siya noon. Actually, ako pa talaga yung first girlfriend ni Lennon. Ayan po, reveal. Face reveal. Ay, wala pala itong video. Face reveal. Sorry na. So, yun nga. Ano pinag-usapan natin? Kung ano-ano na natakbo, puntahan eh. Wala na, hindi na nakahabol si Russell. Wala na siyang paramdam. So, Russell, sayang ang hindi mo naabutan. Ganun ang usapan niya. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Ito yung mga gusto ko lang na conversation. So, mahilig ka sa mga feisty pala at sa magugulo, no? Nausapan, Ako talaga gusto ko talaga yung mga ka-conversation, yun talaga ang ko. Weakness ko. Yung feisty. Feisty! Bakit ako ini-interview ninyo? Cheers na nga lang ulit. Sige, cheers na ulit. Ngayon, Tony. Cheers. Cheers. Pakinig natin. Ay. So, sana po na susundan nyo pa kung ano man po itong aming pinag-uusapan. Meron bang dapat sundan do? Kasi literal na walang. Wala. Talagang usapang tama lang talaga. Actually, medyo dapat pala nag-decide na lang tayo on a topic. Ang topic, yun nga eh. Hindi, pero I like this Kasi napaka-organic tsaka nagbabatuhan tayo ng Pero baka next time, pwedeng mag-decide ng isang topic na hindi naman seryoso. Seryoso, pero alam naman natin gagaguhin. Bababuyin lang din naman yun. Baka sa susunod, baka pwedeng i-explain ni Joyce yung i-present niya yung kanyang dissertation. Wow! Huwag naman yun. Kahit ako, sinusukuan ko na rin. Joke. Hindi, pero conference. Hindi, pero seryoso, okay lang ako. Kung may next time pa tayo. Ayun! Ayan Why not? Oo nga, kasi sakto rin na wala ngayon si Russell eh. So, sana para next time, kasama si Russell. Kasi feeling ko marami rin yung mga matatanong din. Ikaw, kung kailan ka free? Sure, why not? Kasi parang behind the scenes usapan. Pero ang klase ko kasi September pa eh. So, prep work ako ngayon. Okay. So pwede pala nating samantala habang habang bakasyon pa. Pwede pa siyang pagsamantala. Habang bakasyon pa. Sandali. Wala pang klase. Ano ba itong mga kasama ko? My God. Sorry na. Kamali ka, nagsama ka ng isang baliw, nagsama ka ng isang pilosopo. So, wala. Wala talagang pagpupunta. Walang patutunguhan to. Teka, sige. Ano na naman tayo? Ang target natin yung 1 hour-ish na episode. So siguro na lang, if you have
kahit na ano, kasi wala naman tayong central topic pero last message siguro, 'di ba? O last discourse, 'di ba? Sino ba mauna? Bato-bato pick pa tayong tatlo. Sige, topic tayo. Lugi naman yun kasi May delay 1, 2 ba to pick? Okay. matalo kami dalawa. Okay. Kayong dalawa. Okay, scissors kami pareho. Oo. Sige. Yun na yung last message ko. Natutuwa ako sa inyo. Sandali. Okay. Sige, ako na magsisimula. Since go. ako naman yung guest, last message sa viewers, since, ano ba yung mga napag-usapan natin? Nag-usap tayo tungkol sa collaboration, di ba? Tungkol sa ano yung nagpapasaya sa atin. So, tungkol saan? Kung kailan sumuko, Kailan sumuko, o ano yung beauty. Saan tayo nakarating? Ang dami. Kung saan-saan. Hindi, ako, ayoko naman siyang tawagin last message kasi pakiramdam ko meron pa tayong next episode na tayo. Dapat talaga meron. Siguro yung take-away na lang. Take-away ko for takeaway. yan is, I guess, ayun nga, it's nice to, it's always good to draw your own happiness in the presence of people who you feel like they are home. So, sa mga listeners ni podcast ni Lennon, ni Russell, at ni Jerome, parang siguro it's, hopefully this podcast reminds you a little bit of home kung nasan man kayo. Ayan. Thank you. I like that. Ang ganda naman. Ano pinag-usapan? Ayun nga, sa pinag-usapan, siguro yung sasabihin ko lang is that lahat naman to magkoconnect sa kung sino tayo, person. Kung gusto mo maging happy, don't look back sa past na alam mong hinohaunt ka. Don't commit yourself sa past na alam mong nasasaktan ka. Then, yes, look towards the future, pero yung may hopeful expectation, yung hindi puro angst. Kasi nga, doon ka nasasaktan eh. Kasi humahawak sa nakalipas na dapat mo nang bitawan. At you're moving forward to a direction na hindi naman para sa'yo. Parang last message na talaga to, no? Take away daw eh. Pero hindi in general. Hindi in particular. Pero magpapaalam siya. Wala akong pinagsasabihan So yeah, siguro. At the end of it all, ikaw, ako lang din mismo, in a particular sense siguro, in a specific sense, ako lang din yung magde-decide kung ano yung tama eh. Diba? Yung tama para sa akin. Kung masukista ako, sadista ako, syempre, pipiliin ko siguro marahil yung kung ano pang, kahit alam ko nang mali na sa akin, hindi na pwede sa akin, I'll continue to hold on to it kahit nasasaktan na. Pero if you want to be free, siguro, learn to let go. Accept the past. Bakit parang to be continued yung message? Ayun. Trilogy. Ayun nga ano yun? Before sunrise? After midnight. So, yun po. Sa mga tagapakinig, nanggugulo lang naman po ako ngayon kasi wala po regular host ninyo na si Ross. So, parang nasa hot seat din naman ako. So, gano'n na rin. Ayun po. Brother Lennon. Brother. Stress ako din. Bigla. Siguro, bakit ako mag-last message? Hindi, I mean, in behalf of Russell, thank you sa inyo dalawa. Nung Jerome for standing for Russell as my co-host. Andiyan na siya! Dumating siya kung kailan tayo nagtatapos. Hello! Russell. Oh no! Ipe-present ko muna kasi first time nilang magkita. So,
Ito si Russell, ang co-host, and then kilala mo na si Long Jerome. Tapos yung ating guest ngayon, yung friend ko and kaklase ko ng college, si Joyce. Ayan. Hello. Hello. Cheers po! Sorry. Makainom na, sorry. Akyat, sayang. Di, okay lang boy. Sakto naman. Tapos na kami. I missed the opportunity. Although nauna na akong uminom. Kaya nga nakikisabay kami sa'yo eh. Ayan. Nice to meet you, Joyce. Marami Nice na rin to meet naikwento you. si Lennon. It's an Hope with honor. good things. Oo. Surely. Okay, good. Sige boy. Kumusta naman? So, tapos na yung recording natin. Tapos na yung recording nyo? Di pa. Nasa ano pa lang. Nasa conclusion pa lang. Nasa last message pa lang. Ano, take away. Yung ano. Baka meron ka boy kahit hindi ka namin kasama. Looking forward, mapakinggan yan. Papakinggan ko na lang yung ano nyo, yung ano nyo. Pero mas maganda ito sa susunod. Dapat. Hindi ko na i-adulterate yung episode na to. Boy, na-adulterate na namin kung adulteration lang. Kung ano man Usapan. yun, adultery yun. Lahat ng uri ng adultery nagawa na namin dito sa episode, ha? Ako may kulang pa ako actually. Naalala ko yan yung ano. Meron na nga yung coinage, yung adulting. Tapos sabi niya, ang hirap naman ng adulting kasi may commute, etc., bills. Tapos, pinost ko, ang hirap naman mag-adultery. So, may nag-correct sa akin, teka, mali yata yung ano, term. What do you mean? Mahirap by that? talaga yun. Actually, madali yun. Sorry. Natapon tuloy yung iniinom ko. Actually, mas Hindi, madali kapag yun. magaling ka. Pag magaling. Pag magaling. So yun nga, Russell, i-update lang kita na Yes, nagsabi yes, si Joyce please. na ano daw, we can have another one next time. Habang ano siya, Mas free siya, wala matino. pang klase. Diba? Before ng September. So, Uy, ang set galing. lang natin, sabihan natin siya. Mhm. Why not? Yes. Ang saya kaya. Oo, di ba? Tingnan mo ba yung mga previous episodes sa amin, Joyce? May napakinggan ako yung sa Pride. Hindi ko pa, pakikinggan ko yung iba kasi ang ginagawa ko, mga malansya ako, no? O kaya maglalaba. Tapos naka-play yung Talaga ano. yung the best na pang sayang ng oras. Agree. That's how we Maganda yun. intended the podcast din eh. Hindi siya yung parang pang leisure eh. Pang ano siya, pang dagdag ng sakit ng ulo. Ba't tayo oras? Exactly, actually. Sayang Pang eh. background noise. Background noise. Maganda siya Mga habang pointless na nag-chores. usapan. Oh, salamat. It's an honor na mapakinggan ng mga No, dalubhasa. it's an honor to guest. Ay, naman. Hindi, pleasure is all ours. Kasi alam nyo, lonely world yung mundo namin ni Lennon eh. Binigyan nyo ng kulay ni Joyce, si Jerome, at saka ni ano to? Brian. Bethlehem. Brian. Ano sabi mo? Talaga namang makulay pag may Bethlehem. Recorded ba to? Oo. Ano? Recorded to? Recorded to, boy! Gago. Sakto ka nga, sabi ko sa'yo, nag-conclusion kami nung pumasok ka. Ay, okay. Boy, alam mo naman na bihira ako nagkakat. Ang kinakat ko lang yung mga Nako, ito na. Please do. Anyways, We aim to establish goodwill and diplomatic relations. teka, dahil Kakat na yan. nabugatin ka at meron ka naman tubig. Cheers! Cheers. Konti na. Salud. Maubusan natin to. Pero yun nga, so thank you dito sa sinong Jerome ang nag-stand in sa iyo ngayong kasi po busy si Russell this at the time of recording. The pleasure is mine, pero mas gusto ko yung ibang pleasure sana. Pero anyways, Ina.
Sandali. Well, you really Marami tayo ng inom you have today. committed into that life, so no more to those pleasures. Pero may pleasures naman ako na attain sa chocolates eh. So, Yan. sublimated. Teka, ano ba topic ngayon? Anong chocolates? White or milk chocolate or... Sorry. Anong uri daw ng chocolate nung? Gusto mo ba Dark dark? chocolate, gano'n. Mas masarap yung mga milk chocolate. Looking young? Mhm. Pero pag sa dark, mas prefer ko yung pure. Yung 80-70%. Mas masarap eh. Anong pure? Yung 80% yung cacao. Yung chocolate na hindi pa nahahaluan. Oo. Kailangan pure na pure siya. Masarap eh. Depende. Sa experience ko, ay, may ganun. Ito ba yung episode na hindi lalabas? Exclusive. Basta, teka. Tapusin na natin itong kwan. Unadulterated content, doon po kayo sa premium namin. Sa premium. Doon po kayo sa aming OnlyFans. Sa OnlyFans. Anyways, I think alis din si Jerome. Tapos we have already reached the 1 hour mark. So I let's na. apologize for that. Tapusin na natin to habang maaga pa. Please. Ito yung mga dapat sukuan. Ito yung literal na dapat sinusukuan. Pero ayun nga, going back, thank you for being here, kayong dalawa. Nung Jerome for standing in for Russell and then kay Joyce for being our guest for this episode. So yun nga, so nangako ka Joyce ha. Ikaw rin nung nangako ka nung nakaraan na i-invite ka namin ulit ha. Lagi ako kaso hindi naman sila naniniwala. Ganun nga. Oh my God. I-end na muna natin, tapos pakinggan natin si Jerome behind the scenes. May kailangan siyang i-open up eh. Yeah. May mga grapes pa to sa lipunan. Sige. Wow. Sige po. Basta po, please don't forget to rate us sa kung anumang platform kayo nakikinig. And Marami ka. naparami ako. Konti lang yan. And also, please follow us on our socials sa Facebook, Tamang Usapan, Usapang May Tama, Instagram, Tamang Usapan Podcast, and yung ating website, syempre, na, teka, ito pala, invite ko rin kayo, if you have anything na written, you can, para may share natin, may blog tayo, yung Tamang Usapan podcast.wixsite.com/TUUMT. So, ayun po, maraming salamat at nandito pa rin kayo na kahit walang kwenta yung aming usapan kasi may tama lang talaga kami at sinamahan niyo po kami, no? And ako talaga sa akin talaga, I really enjoy this conversation with the two of you. I think may enjoy din na Russell kapag pinakinggan na niya itong episode. I really enjoy also partaking in this. Yan. Kaya, Nag-enjoy din ako manggulo actually. oh, di ba? Yan, very good. So, sa susunod ulit na ma-invite namin kayo. And si Joyce, baka gusto niya mag-start ng kanyang sariling podcast, di ba? Ay. Nako. Ito na. I-ano na natin to, tapusin na natin to habang habang wala pang tama. Mainit-init ka. Muli po, maraming salamat. Ito po si Lennon. Ako po si Joyce. Ako po si Jerome, nanggugulo. At humahabol si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang May Tama. Okay, bye-bye. Thank you.